Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay ginugunita natin ang kapisahan ni San Cirilo at San Metodio. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasapit mo sa mga bansa ng silangang Europa ang liwanag ng mabuting balita noong ito'y pangaral ng magkapatid na San Cirilo at San Metodio. Ang aming buong pagkatao ay mapuspos nawa ng liwanag ng kabatiran tungkol sa iyong salita. Kami naway maging sambayan ng nagniningning sa ganap na pagkakaisa sa matapat na pananampalataya at maaasahang paninindigan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angka ni David. Ito ang sabi niya sa sarili. Kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon, si Rehoboam na hari ng Huda, at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang mga bagay na ito, gumawa siya ng 2 tureteng ginto at sinabi sa bayan, "Huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto." Inilagay niya ang isa sa Bethel, ang isa naman sa Dan, at ang bagay na ito ay naging sanhi ng pagkakasala ng Israel. May mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoting hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15 araw ng 8 buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga tureteng ginto na kanyang ginawa roon, at pinapaglingkod niya roon ang mga saserdoting inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ay ginagawa niyang saserdote ng mga sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam,
Kinamuhian siya ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi nang hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming mga magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin ang nasa Ehipto hindi alumana. Ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis nitong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay pinagpalit sa Diyos na nilikha. Ang Diyos na baka na ang kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoon Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon, ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao?" Tugon ng mga alagad, "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. "7 po," sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at inuutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ng lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao. Saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad, at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Valentine po. Bago po natin tuluyang pagnilayan ang mensahe ng Panginoon para sa araw na ito kung saan ang buong mundo ay nagdiriwang ng araw ng mga puso o Valentine's Day. Hindi ko alam kung ano ang atin pong mas pinakikinggan o paano ba? Isinasa puso
na aral tungkol sa araw ng mga puso. Tingnan po natin. No? Nung balikan natin ang ilan sa mga salita at mga kaganapan na ginawa ni Jesus para sa atin. Nung Lunes, ito ay tungkol sa pagpapagaling pa rin sa lahat ng mga may sakit. At ang sabi po nung Lunes, ang lahat na makahipo ay gumagaling. Lahat na makahipo ay gumagaling. Ibig sabihin na yung kahit makahaplos lang, makadampi lang na sa damit ni Jesus ay gumagaling. Na magandang paalala din na isang haplos lang, napapawi na yung sama ng loob. Diba? Sa mga mag-asawa, sa mga magkapamilya, o kung sino man na nagkakagalit o nagkakahiwalay, minsan simpleng haplos, nagiging okay na. Papansin niyo po ba? Kaya, the more na dumidistansya, the more na hindi nagiging maayos ang inyong ugnayan. Pero yung haplos, bahagi ng paglalambing, yung haplos, bahagi ng pag-i-encourage, yung haplos na nagsasabing magiging okay ka rin. Nung Martes, sinabi ni Jesus, tungkol pa rin sa paninita, ito naman ay tungkol sa paninita ng mga Pariseo at Eskriba doon sa kanilang pagpapatupad ng kautosang minana mula sa mga tao. Sabi ni Kristo, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Na talaga naman kahit hanggang ngayon, no, napakagaling nating gumawa at mag-amend ng kung ano-ano mga batas. Pero yung batas ng Diyos, hindi na natin kinikilala. Nung Miyerkules, ang paalala sa atin sa tulong ng Mahal na Birhen, ang lagi niyang sinasabing, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. Ano bang, sa usapin ng Valentine's Day, ano ba ang sabi ni Kristo na dapat nating pakinggan? Ibigin ang kaaway. Ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Yan ang isa sa mga sinabi ni Jesus. Noong Huwebes, sabi naman ni Kristo doon sa babaeng nakiusap sa kanya para sa kanyang anak na inaalihan ng demonyo. Na bagamat, no, sabi niya, kahit siya ay tuta na naghihintay sa mumong nahuhulog mula sa mga anak, pero alang-alang sa mga anak o sa kanyang anak, tatanggapin niya ito. Kaya sabi ni Kristo, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Paano magiging okay ang inyong samahan? Baba mo ang pride mo. Diba? Pag binababa natin yung pride natin, tinatanggap natin kung ano man, alang-alang sa pagmamahal, nagiging okay din. Kahapon, Biyernes, isang salita ang sinabi ni Kristo, Ephata. Sabihin niyo nga ulit, Ephata. At ibig sabihin, mabuksan. Mabuksan ang tenga, mabuksan ang bibig. Ngayon, araw na ito, sabi sa ating kwento, kung saan ang pagpapakain ng higit 4,000 katao, yung paraan na ginawa ni Kristo, sabi po dito, no, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Ngayon, dalawang bagay mula sa ating mga pagbasa ang maunawaan nawa natin sa tulong din ni San Cirilo at Metodio tungkol sa pag-ibig. Paano nga ba magmahal? Sa unang pagbasa,
mayroong tapat na Diyos na nagmamahal sa Israelita. Pero dahil sa kataksilan ni Solomon, nagpaulit-ulit ang pagkakamaling ito at ginawa pa rin ito ni Haring Jeroboam. Mayroong nagmamahal ng tapat, pero hindi siniklian ng katapatan, kundi ng kataksilan. Sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga dambana, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Birayin niyo yun, no? May nagmamahal sa iyo ng tapat, pero pinagtaksilan mo pa rin. Hindi ganon ang nagmamahal sa iyo. Sa Ebanghelyo, ang tunay na nagmamahal, hinding-hindi mauubusang magbigay ng pagmamahal. At ang isang taong nagmamahal, kayang-kayang magbigay. Ang tunay na nagmamahal. Maraming nagbibigay, pero hindi nagmamahal. Pero ang taong nagmamahal, kayang-kayang magbigay. Kaya nga sabi ni Kristo sa ating kwento, nahabag siya sa mga tao, magugutom sila. Yung ba, di ba, ang nagmamahal, tinitingnan mo kung ano ang maibibigay mo at hindi yung kung ano ang makukuha mo. Yun ang tunay na nagmamahal. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanya mga, ano bang meron kayo? Diba? Ano bang meron kayo? Kung ano man nandyan, ipagpasalamat mo, doon tayo magsimula. Kung anong meron, ipagpasalamat natin hanggang sa payayamanin, payayabungin, at hindi mo makikita, sobra-sobrang biyaya na pala ang nasa sa inyo. Ngayon kasi, no, sa pamamaraan ng mundo, maging ang pag-ibig, ang pagmamahalan ay ginagawang negosyo. Kaya yung sinasabi nilang, mahal ang magmahal. Kasi ang sabi ng mundo, bumili ka ng mamahaling bulaklak. Bumili ka ng masasarap na tsokolate. Bumili ka ng kung ano-ano na talagang nandyan para patunayan mo ang iyong pagmamahal, para ma-appreciate ang iyong pagmamahal, ito dapat ang bigay mo. Bigay ka ng kotse, bigay ka ng relo, bigay ka ng bag, magbigay ka ng pabango. Mga big time. Yan ang sabi ng mundo. Para kumita. Diba? Pero para kay Kristo, tingnan mo anong mayroon sa iyo. Mula sa iyo. Kasi nagbibigay ka nga ng mamahalin, wala ka namang oras. Nagbibigay ka nga ng mamahalin, pero simpleng yakap hindi mo maibigay. Kasi namamanipulate ng mundo ang ating pong pananaw o ang ating pamamaraan. Pero muli, no, ibinabalik tayo ni Jesus sa simpleng paraan. Yung matuto kang tingnan kung anong mayroon, ipagpasalamat mo, saka mo ibigay ang pagmamahal na yan na talagang bubusog, siksik, liglig at umaapaw na pagmamahal. Amen? Sa pagpapakain ng 5,000 tao, ipinakita ng ating Panginoon na ang Diyos Ama ang siyang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hilingin natin sa Kanya ang lahat ng biyayang ipagkakaloob niya sa atin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pawiin mo sa amin, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang ating mga pastol, lalo na ang Santo Papa at mga obispo,
Naway patuloy tayong bigyan ng mga tamang katuruan sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may tungkulin upang labanan ang taggutom, naway maging tagumpay sa kanilang pagsusumikap na mapakain ang mga milyon-milyong nagugutom na tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga nagugutom kay Kristo, naway matagpuan ang iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway makatagpo ng kalinga, suporta at kasiyahan mula sa kanilang mga pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa walang hanggang kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, paapawin mo sa amin ang iyong pagmamahal. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tangkilikin mo ang mga alay ng iyong bayan sa paghahain ngayong sina San Cirilo at Metodio ay ginugunita at pinararangalan upang ang mga ito ay malaki pa ng iyong mga bagay, ng iyong mga bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong sina San Cirilo at Metodio ay pinararangalan sa pamumuno niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana
sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, at sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming
asawa namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ngayong sina San Cirilo at Metodio ay pinararangalan, ay maging tulong nawa sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Happy Valentine's Day po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati